umpisan ulit natin at ituloy natin itong ating talakayan mga kababayan dito nga sa bagong lumabas na survey na kung saan mga kababayan pasok po sa top 8 itong One Pacman Party List mga kababayan at top 4 naman itong party list na sumusuporta dito kay Digong. So ngayon mga kababayan kung titingnan nyo, sabi po dito sa Social Polls Philippines, party list preference for the 2025 election February 2025. The Social Poll Survey, Pulso ng Bayan for February 2025 reveals the latest party list preference for the upcoming 2025 election based on a response from the 5,000 adult voters nationwide conducted with a margin of error of +3% and the confidence level of the 95%. The survey provides insight into the party list group gaining the strongest public support. Ibig sabihin mga kababayan, etong mga party list na ito na nakakuha or nakapasok sa survey mga kababayan or nakakuha ng mataas na suporta dito po sa ginawang survey ng Social Polls Philippines mga kababayan, yan po yung mga party list na malakas po ngayon sa publiko. Katulad mga kababayan, itong ACT-CIS party list mga kababayan, nitong Ahon Mahirap party list mga kababayan, Ako Bicol party list, at take note nakapasok din etong Duterte Youth Party List na sakalang umaattend sa Kamara mga kababayan, di ubano kapag ka napunta doon etong si Digong. At kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba ang representative nito yung napagsabihan ni Congressman Acop at saka ni Congressman Barbers, kung matatandaan ninyo nung panahon ng kainitan ng Quadcom na kung saan umattend etong si Duterte, kasi nga minsan nga lang umattend, puro pagtatanggol pa kay Duterte at pagpapabango kay Duterte yung ginagawa. So ngayon mga kababayan, kasama din dito sa nakapasok yung Tingog Party List, Solid North Party List, Agimat Party List mga kababayan, One Pacman Party List, Uswag Ilonggo Party List at saka itong FPJ Panday Party List, Senior Citizen Party List mga kababayan, at pasok po sa top 12 din itong One Rider Party List. So ngayon kung titingnan nyo, sabi pa dito mga kababayan, this ranking highlight the party list group and the representative resonating most with the Filipino voters as they prepare for the 2025 midterm election. So ibig sabihin, tinutulungan kayo na makilala yung mga party list mga kababayan, at isa po itong mga party list na naandi dito sa mga party list na pwede nyong pagpilian. Ano po, gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, ang isa sa nakapasok po dito na ipinagpapasalamat po namin sa inyo, especially ako mga kababayan, ito pong One Pacman Party List. Dahil po yan sa suporta po ninyo, especially yung mga nakilahok dito po sa survey na ito para maisagawa po ito at may sakatuparan po ito mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, survey period for January 26, February 8, 2025. Survey methodology. The survey include 5,000 respondents distributed as the follows mga kababayan. So 2,000 in Metro Manila, 1,000 in Balance Luzon, Luzon outside Metro Manila, 1,000 in Visayas, and 1,000 in Mindanao. Face-to-face interview were used as the standard method ensuring accuracy and reliability in voter sentiment analysis mga kababayan. So ibig sabihin, isinagawa po itong survey na ito in face-to-face method. Ano po face-to-face po? Baka sabihin ng iba, ito po peke at gawa-gawa na naman po. Kasi ang malimit sabihin ng iba lalo na ng mga bagsak sa survey at hindi nakapasok, ito daw po ay gawa-gawa. So ngayon mga kababayan, bakit nga ba lagi natin sinasabi itong One Pacman Party List na dapat ninyong suportahan or isa sa dapat po ninyong suportahan? Kasi mga kababayan, kung tutusin, napakarami naman po ng mga party list na tumatakbo ngayon. Isa na dyan yung mga party list na sinasabi na sila po ay bantay dagat, pero kapag binubomba yung West Philippine Sea mga kababayan, tahimik naman po sa issue ng West Philippine Sea. So bakit nga ba natin sinasabi na itong One Pacman Party List mga kababayan ay dapat nating suportahan or isa sa mga party list na dapat nating suportahan? Kung titingnan nyo mga kababayan, ang isa po kasi sa dating naging first nominee nito na si Congressman Mikey Romero, ang isa sa nagpatupad or isa sa may akda mga kababayan nitong 4-piece na hanggang ngayon ay napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin, na kung saan ang katuwiran po niya kung bakit mahalaga
na naisa batas mga kababayan at napapakinabangan ito ngayon na mga kababayang Pilipino po natin dahil sabi po niya mga kababayan, yung purpose ito yung pinaka-effective na program all around the world. Kahit sa Latin America on how to bring down the cost of poverty incident in the Philippines, may cash incentive sa kanila but in effect, may dalawang measures na kailangan gawin. One is kailangan mag-aral ng mga anak nila. At least dalawa sa kanila ang dapat makatapos ng high school. Then, kailangan magpa-check up ng ina sa doktor on a regular basis. Bakit ito isang alleviation technique? Kasi kapag ka nakapagtapos na ng high school ang dalawang anak, sila ay magiging bahagi ng labor force or labor force. Kasi nga naman mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba karamihan sa mga kababayan Pilipino natin, yung mga masiswerte nakakapag-college, nakakapag-aral. Pero yung mga katulad natin na pobre, mga kababayan, especially yung katulad ko, mas pinili ko magtrabaho pagkatapos ng high school, nakapag-college tayo pero hindi naman natin natapos mga kababayan kasi nga, hindi na natin afford yung pag-aaral. Lalo na mga kababayan at panganay tayo sa magkakapatid, mas inuna na nating magtrabaho kaysa po ipagpatuloy pa yung college mga kababayan. So ngayon, isa po itong purpose na naging daan, especially sa maraming kababayang Pilipino po natin, na marami ding napagtapos na mga anak, mga kababayan, especially sa high school, dahil po sa tulong nitong purpose na inakdaan, mga kababayan, itong si Congressman Mike Romero. Nakakalungkot nga lang mga kababayan kasi matatapos na yung term niya at kailangan ng pumalit noong kanyang anak, mga kababayan, para maipagpatuloy yung mga dapat pang ipagpatuloy na pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin, especially paglikha ng mga batas na makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. So yan yung dahilan mga kababayan kung bakit dapat natin na isa sa suportahan itong One Pacman Party List. Hindi lang suportado nila yung mga manlalarong kababayang Pilipino po natin, kung hindi suportado din po nila yung mga kababayang Pilipino natin na may mga matitinding karamdaman. Ano po, at nagbibigay din sila ng libreng trabaho sa mga kababayang Pilipino po natin at pinag-aaral din nila mga kababayan yung mga kabataan po natin na hindi afford makapag-aral, especially sa college. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, yan yung isang dahilan kung bakit natin ipinupush etong One Pacman Party List. Hindi lang po ang One Pacman Party List mga kababayan, kung hindi pati yung yung Kabunyog Party List mga kababayan ni Enzo Recto, ni Atty. Enzo Recto. Kasi alam naman natin mga kababayan, si Atty. Enzo Recto ay isa rin sa may paninindigan na handang tumindig mga kababayan, especially sa mga salitang binibitawan po niya. So ngayon mga kababayan, nasa sa inyo na lamang po kung sino yung mga party list na napipisil nyo na pwedeng suportahan dito. Pero kung tatanungin nyo mga kababayan, etong mga party list na naandi dito na pwede nyo suportahan, katulad itong Tingog Party List, Solid North Party List mga kababayan, One Pacman Party List, at saka po itong Senior Citizen Party List, One Rider Party List. Yan yung isa sa mga party list mga kababayan na pwede nating suportahan katulad ng One Pacman Party List. So ngayon, nasa sa inyo na lang mga kababayan, especially yung ABP, yung samahan ng mga bumbero. Pwede rin natin suportahan yon mga kababayan kasi alam naman po natin na makakatulong po yan in the future sa gobyerno ni PBBM. Sabi ko nga po sa inyo, iwasan nating magluklok, especially sa mga party list ng mga pro-China kasi interest ng China ang iisipin po ng mga yan, hindi interest ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya mga kababayan, nasa sa inyo pa rin po ang desisyon kung sino yung mga party list na susuportahan ninyo. Pero sana wag po nating kalimutan etong One Pacman Party List para maipagpatuloy pa nila yung kanilang serbisyo sa mga kababayang Pilipino po natin.